Hello guys, hello Aries. Welcome dito sa aking channel Aries. Kapalaran 888 Aries. Alamin natin ko ng messages, vibration, predictions para sa 2025 yearly tarot reading siya. So tingnan natin sa every month ng 12 months kung ano yung gustong iparating sa yung mensahe. Ano ba yung mga guides? Ano ba yung pwedeng information na makatulong sa iyo, Aries? Okay? So, simulan muna natin sa first half and then second half next. Okay? Aries, January, February, March, April, May, and June. Okay. Okay, para to sa lahat ng Aries. Okay guys, and tingnan natin sa ilalim kung ano yung posibleng mensahe sa'yo talaga na overall sa first 6 months, okay? So, meron ka ditong 6 of Sword. Wow. So, nakikita ko sir dito, Aries, na based dito sa 6 of Swords mo. Kasi ito yung energy na parang backup energy na pwedeng gusto mo this year. Nakikita ko siya dito na movement, choices, decision. Pwedeng may iba sa'yo dyan na ngayon pa lang na 2024, December or November, pinaplano nyo na yung possible movement. Okay? Nakikita ko na within the 6 months, first 6 months of the year 2025, ay posibleng nakafocus ka sa travel, relocation, and at the same time, nakafocus ka sa changes. Alchemy. Overall alchemy to eh. Diba? Yung parang huge. Parang bagong buhay, bagong pag-asa, bagong tao, parang isinilang ka ulit sa pagiging mabuting tao, parang ganun. Or parang new you, parang ganun. So, eto siya. Okay. So, yung January mo dito is 7 of Swords. I'm sorry, 7 of Wands. Yung 7 of Wands mo dito is protection. May kailangan ka proteksyonan. Okay? So, ibig sabihin yan, gagawin mo yung lahat ngayong January para proteksyonan yung kung ano yung trabaho mo, kung ano yung plano mo sa buhay, goals, or pwedeng yung mga mahal mo sa buhay, relationship. Kasi nakikita ko sa'yo dito, napaka-defensive ng energy mo sa ngayon. Okay? Parang sinasabi dito na sisimulan mo yung taon nito, unang buwan pa lang na sobra kang hardworking, 'di ba? Hardworking. Sobrang yung confidence level mo is sobrang napakalakas, 'di ba? Parang sinasabi sa dito Aries na walang sino man ang pwedeng makapigil sa akin. Yung defense mechanism mo dito yung pinaka focus niya. Okay? So 7 of Wands, sinasabi sa dito na gawin mo kung ano yung nararapat kasi ikaw naman yung nakakaalam kung ano yung mabuti at maganda, masama, parang ganyan. So, February naman is King of Swords. Nakikita ko sa dito yung pagiging straightforward, diba? So, dala-dala mo yung energy ng Enero. Pagdating ng February, ganun pa rin. Parang nakikita ko siya dito na handang-handa ka na gawin lahat, makaalis ka lang sa stagnation na yan, or siguro for the year 2024, hindi maganda yung taong ito para sa'yo. Nakaranas ka ng stagnation, tribulations, problems, or stress. Or yung iba sa inyo dyan, pwedeng na-stagnant talaga yung sitwasyon nila. Okay? Parang wala silang nagawa para sa taong 2024, kundi sumunod lang sa flow ng energy. Dito naman, sinasabi sa'yo na handang-handa ka. Okay? Moving forward ka na. Okay? And March, nakikita ko siya dito, mag-ingat ka dito kasi etong Marso na to is parang resulta to ng 2 buwan mo na trabaho or 2 buwan mo na energy. Kung makikita mo dito, January, February, sobra kang busy, sobra kang abala, sobrang sipag. Parang yung iba, overtime ng overtime, trabaho ng trabaho, focus sila sa improvement, diba? Gusto nilang ma-accomplish itong bagay na to, gusto nilang ma-improve yung buhay nila, and syempre pag sobra-sobra yung pagod mo, talagang mapapagod ka talaga. Sobrang puyat, sobrang gutom, sobrang lakas ng katawan na ini-exert mo, diba? Yung parang
trabaho ka ng trabaho, kulang ka sa energy, like hindi ka kumakain ng tama, or parang sobrang busy. Yun. And pagdating ng Marso, yun lang yung problema dito kasi pwedeng hindi ka makatulog, insomniatic ka. Okay? Pwedeng hindi ka makatulog sa sobrang pagod or sa sobrang stress. Yung iba may insomnia dito. Yun lang yung nakikita natin dito, insomniatic. Ang dami-dami yung iniisip. Maraming negative energies ang pwedeng pumasok sa isip niya, which is kailangan mong alisin siya. Kasi pagdating ng April, nakikita ko siya dito na yung stress na to. Kasi may in-expect ka eh. Diba? Pagdating ng April, umiwas ka sa mga temptation. Okay? Ang nakikita ko siya dito, itong April na to, is ito yung mga tao, sa either Gemini energy or pwedeng kung anumang zodiac sign siya, or pwedeng influence. Okay? Pwedeng may mga bad influences dyan na pwedeng influencer. Pwedeng may mga tao na magiging bad influence sa'yo. Okay? So, umiwas ka sa kanila. Pwedeng bisyo, pwedeng unhealthy habits, unhealthy lifestyle, pwedeng a relationship. So, etong Seven of Swords is para siyang temptation. So, kailangan mong maging malakas, maging faithful ka sa sarili mo, and at the same time pray. Mag-pray ka ng April kasi pagdating ng April, siguro sa March, like for example, sobra kang lungkot, sobrang negative yung mindset mo, and then pagdating ng April, papasok yung mga bad influences sa buhay mo. So, pwedeng pumasok ka sa kanila, 'di ba? Mag-collide kayo, or pwedeng, 'di ba? Mga hindi ito magandang mga dapat na sundan mo na taong 'yan. So, kung sino man na makikilala mo sa buwan ng April ay mag-iingat ka dahil pwede ka nilang lokohin, dalhin ka nila sa masama, or pwedeng dalhin ka nila sa low time, or parang alam mo 'yon, pagbagsak. So, ingat-ingat ka. Kasi ang mga taong ito ay wala silang magandang intention para sa iyo. Okay? Pagdating naman ng May, nakikita ko siya dito na lahat ng pinagdaanan mo ng March and April ay posibleng ma-overcome mo siya. So, itong the Sun is happy moment siya. So, pwedeng may celebration for someone na kilala mo, or pwedeng tungkol to sa kapamilya mo. So, ito yung pinakamasayang card sa buong tarot. So, ibig sabihin yan, isang happy moments, happy celebration, happy time, happy month ito para sa'yo. So, nakikita ko na yung lungkot mo dito, okay? Yung lungkot mo ng March and April ay posibleng mapalitan siya ng saya pagdating ng May. So, yung May mo is sobrang positivity, okay? Sobrang positive, sobrang nakikita ko siya dito, sobrang energized ka, 'di ba? Confident ka, energized ka, ganito. And 4 buwans, yung 4 buwans na to is same din ng May. So, June, nakikita ko yung complete family. So, pagdating ng June, ang daming celebration na magaganap. So, it's either may wedding anniversaries, wedding, housewarming, house blessing, merong ikakasal na imbitado ka, mayroong reunion, family reunion, mayroong okasyon, binyag, mayroong basta happy moments tong June na to para sa'yo. Okay? Yung iba din sa inyo is posibleng merong mga disagreement or misunderstanding sa relationship or family na posibleng maayos siya pagdating ng June. At itong June na to is stability and balance. So, kung ano mang hindi stable for March and April, ay posibleng maging stable na siya pagdating ng May and June. Okay? And then, itong sabi ko sa'yo na Six of Swords is sinasabi na yung energy mo sa buong first half ng 2025 is changes. Parang gusto mo ng relocation, gusto mong tumalon from, like for example, yung 2024 mo, December or November, gusto mong gumanon agad. Na sana matapos na yung taon na yun kasi parang yung 2024 is para siyang masamang panaginip sa'yo. Okay? So, itong your recovery, diba? Relocation. So, you're moving on, moving forward. Positive movement forward siya. So, nakikita ko siya dito na sobrang positive itong first half ng taon sa'yo. And, yung Six of Swords dito is nagsasabi sa'yo na nasa tamang direction ka, na tinatahak. So, kung ano man yun na plano mo sa buhay, kung ano man yun na gusto mong mangyari sa buhay mo, future plans, go lang ng go. As long as na umiwas ka sa mga masasamang tao na pwedeng maka-influensya sa'yo. Okay? Tingnan natin. Kumuha tayo dito ng 6 cards. Ay, 3 cards lang pala. Sorry. Okay. Okay.
Tingnan natin. So, for January and February, resilience. Wow. Yung resilience mo na to is resonated siya sa 7 of Wands. Kasi, di ba, yung parang pagpasok pa lang ng taon, gusto mo nang kumilos agad. Yung parang gusto mong depensahan yung sarili mo, gusto mong makuha agad yung victory and success. Gusto mong makaalis sa 2024. Alam mo yung eagerness mo, di ba? So, dito, resilience, sinasabi na wag mong hindi kailangan na mag-rush agad-agad. Okay? Like, first month pa lang ng 2025, wag ka munang ma-pressure. Okay? Sinasabi dito, there's no need to rush or push. Okay? January and February, wag mong madaliin. Yung sinasabi sir dito. Kasi yung energy mo dito is, yung sabi ko nga sa'yo, yung defense mechanism mo, kailangan mong depensahan. Kailangan mong proteksyonan. Kailangan mong ganito, ganyan. Para kang isang sundalo. Kaya sinasabi sir dito na wag kang magmamadali. Okay? Wag kang magmamadali. Sinasabi na this is a time to take things as they come. So, things slowly muna. So, kailangan mo munang magdahan-dahan. Okay? Yung resilience mo dito sa 7 of Wands, yung determination mo and patience, ay naandyan. So, nasa tamang direction ka, pero hindi ka dapat magmamadali. Dahan-dahan lang. Okay? And March and April, number 6, looking at the underbelly. So, dito sinasabi na, wow. Diba? So, may 9 of Swords ka kasi dito sa March eh. Tapos, meron ditong 6 of Swords sa April. So, ang message na to is resonated sa'yo, na sinasabi sa'yo na huwag mong sayangin yung oras mo. Okay? Huwag mong sayangin yung oras mo sa mga taong hindi resonated sa plano mo. Ibig sabihin, mga tao na yan na bad influences, huwag mong sayangin yung oras mo para sa pag-iisip ng negative, sa pakikipag-collaborate, sa alam mo yung pakikipagkaibigan sa mga taong alam mo hindi naman makakabuti sa health mo, sa mental health mo, sa physical health or financial health. So dito sinasabi na maging matalino ka. Okay? Yung low time mo, yung parang pagsubok na pinagdaanan mo sa 2024, gamitin mo siya as yung motivation, determination para dito sa 2 buwan na yan, March, April, kasi yun, sabi nga dito sa first 2 cards is pwede kang makatagpo ng mga taong masasama yung impluwensya or hindi maganda yung impluwensya. So, kailangan mo ditong maging matalino, maging wise ka. Okay? Be careful. Okay? Huwag kang agad-agad magtitiwala. Huwag kang makikipagkaibigan sa mga taong alam mo hindi maganda yung impluwensya sa'yo. Okay? Kasi, sabihin nga natin, may kasabihan tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? So, kahit hindi ka katulad nila, but because of influence, talagang magiging katulad ka rin nila. Parang ganun. So, number 34 is 7. So, May and June, a gift of neutrality. So, sinasabi sa'yo dito na pagdating ng May and June, nakikita natin yung balanse. So, same din dito, tingnan mo. Diba? The Sun and 4 of Wands. Itong 4 of Wands is stability and balance. Stability, security, and balance. Balance and happiness. So, itong barang to is resonated dito sa 2 cards na pagdating ng May and June, yung buhay mo ay posibleng maging balanse. Yin and yang. Okay? So, sinasabi na ito yung parang regalo sa'yo ng Panginoon. Ito yung 2 buwan na to is parang regalo sa'yo ng Panginoon sa pagiging mabuti mong tao or pagiging tawag dito mapasensya, parang gano'n. So, tanggapin mo siya. Gusto nga naman natin yung second half ng 2025 sa'yo. Okay, so July, August, September, October, November, December. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito na meron ka ditong sobra-sobra yung eagerness na naman. Kailangan mo ditong bawasan to. So, tingnan natin yung sa ilalim niya. So, second half nito ng taong 2025, Knight of Wands,
nakikita natin yung sobrang excitement. Okay? Excited ka. Yun yung energy mo dito. Yung excitement na to na Knight of Wands is the same din dito sa first month mo na January, yung resilient mo or yung parang fighting spirit mo, parang ganun. So, pagdating ng July, nakikita ko na dahil sa May and June, yung July mo sobrang magiging prosperous, happy, aapaw yung cups mo lalo na sa relationship or pwedeng money. So, nakikita ko sir dito na napapaligiran ka ng mga taong suportado ka. You're very thankful and grateful sa lahat ng blessings. You're very blessed dito Kasi ito, yung cups na to is ang dami-daming biyaya na posibleng papasok sa buhay mo na aapaw talaga yung buhay mo ng blessings. Okay? Number 1, 0. So, 10 is 10. So, completion. So, the full naman, pagdating naman ng August, yung 0 the full is nakikita ko sir dito na same din siya ng 6 of Swords na energy mo for the first half na sobrang confidence level to. Okay? May kailangan ka or may gusto kang gawin like relocation, travel, or new job, new career, or plano to sa buhay na talagang kahit hindi ka sigurado, gagawin mo siya. Okay? Kasi ang nakikita ko nga sa'yo, sobra yung eagerness mo na makapagbagong buhay. Sobra-sobra yung kagustuhan mong makaalis na sa kahirapan, sa scarcity or sa stagnation. So nakikita ko sir dito, pwedeng gusto mong may ibang bansa or lumipat ng lugar para makaiwas sa gulo, or gusto mong umalis, gusto mo ng pagbabago. So nakikita natin yung leap of faith. So sinasabi dyan sa'yo na nasa tamang direction ka. So i-go mo lang kung ano yung plano mo. And eto naman, the Hangman na upright, reverse. Sinasabi sa'yo na for the month of September, isa sa mga plano mo na siguro hindi natuloy for 2024 kasi ang dami mong gustong gawin sa 2024 ang posibleng itutuloy mo ng 2025 na September. So nakikita ko sir dito na ang dami-dami mong gustong gawin. So ikaw lang yung makakaalam na to kasi iba-iba naman yung energy ng Aries. So, pwedeng kung yung plano mo Aries, iba sa plano ng iba. So, ikaw ito. Okay? So, nasa iyo yan. Okay? Pagdating ng September, ano man itong matagal mo nang gustong gawin, posibleng ituloy mo na siya. Okay? And pagdating naman dito ng September, 1, 2, 3, 4. Okay? October pala to. Kasi ito yung energy mo. Okay, October. Pagdating ng October, mag-iingat ka. Be careful kasi pwede kang ma-involve sa isang diskusyon, 'di ba? Like mga pag-aaway, mga diskusyon lang emotional na pwedeng umabot sa awayan, parang ganun. Yung nag-uusap lang ng malumanay tapos biglang magkakaroon ng kaaway kasi nagtaasan na ng boses. Dito sa 501, sinasabi na be careful sa kapaligiran mo kasi maraming competition. It's either business yung focus mo or sa work or pwedeng relationship. Nakikita ko sir dito na kailangan mong maging wise dito kasi napapaligiran ka ng mga taong aggressive plus yung aggressiveness mo pa. So sinasabi na yung 5 of Wands is possible, mga competition, mga away or kung ano pa man. And for the month of November, 3 of Wands. So sinasabi sir dito ng 3 of Wands na yan na may naghihintay sa'yo or ikaw yung naghihintay. So, pwedeng may hinihintay ka dito. It's either flight date or pwedeng visa or pwedeng nagpapatayo ka ng bahay. Hinihintay mo kung kailan matatapos. And yung 3 of Wands na to is kailangan mo dito ng perseverance and patience. So, November, kailangan mo maghintay. Kailangan mong maging mapasensya. And pagdating ng, it's either money, lump sum of money. And pagdating ng December, kung ano man tong hinihintay mo na pera or pwedeng offer, job, emotion ng November ay posibleng matanggap mo. Okay? So, yung December mo ay sobrang prosperous siya and abundant kasi ang dami mong matatanggap ng mga offer. It's either emotional offer, it's either financial offer, it's either help or protection. And ang universe is sobrang generous sa'yo ngayon. Okay? Sobrang generous na lahat ng gusto mo ay ibibigay sa'yo bago matapos yung taon. Okay? So, thank you guys. And I hope na makuha mo yung energy. But before that, kailangan muna natin tingnan yung every 2 months mo o ano yung advices sa'yo.
Okay. First 2 months. Okay. So, yung July and August mo, sinasabi na number 48 ka, disengage from outcome. Wow. So, dito, since ang dami-dami mong gustong gawin, like, marami kang plano, pero hindi mo pa alam kung saan papuntang planong ito. Pero, ano ka, 'di ba? Decided ka na. Ang sinasabi sir dito, 8, 9, 10, 11, 12, completion. Kompleto na 'di ba? Parang final na yung decision making mo. Let go so you can open yourself to the highest love that you deserve. So, alisin mo daw yung pag-aalala mo, 'di ba? So, wala namang nakikita tayo ditong pag-aalala mo kasi kung ano man tong gusto mong marating, kung ano man tong gusto mong gawin, handa ka naman sa mga consequences. Parang nakikita ko, leap of faith yan diba? Hindi mo alam kung saan ka papunta, hindi mo alam kung tama ba tong direction, pero final na yung decision mo. So, sinasabi niya sa'yo na maghanap ka daw ng paraan para maalis yung pag-aalala mo or mga unresolved lack of unforgiveness na pwedeng nag-hold back sa'yo para ma-push through ito na plano mo. Okay? So, kung anumang plano yan from July and August, 2 months siya, sinasabi sa'yo na nasa tamang direction ka naman, pero kailangan mong alisin yung pag-aalala. Okay? And September and October, number 15, number 5, childlike devotion. So, sinasabi sa'yo dito na you are multi-talented, complex being, embrace and love who you are. So, sinasabi sir dito na alam mo sa sarili mo kung ano yung kakayahan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung pwede mong maibigay. Alam mo sa sarili mo kung ano yung weakness mo. Okay? Yung strength mo and weakness mo. So, sinasabi sir dito na tanggapin mo kung ano yung kakayahan mo or yung weakness mo. If may mga tao ditong i-trigger ka, umiwas ka nilang sa gulo. Kasi, sinasabi sir dito na hindi mo dapat pinapatulan yung mga, diba kasabihan yon, yung mga asong tumatahol sa paligid mo once you're trying to reach your goals, diba? So, sinasabi sir dito na hindi lahat ng mga batikos, criticism ay para sa'yo. Minsan kailangan lang natin i-ignore or mag-move on lang tayo, okay? So, yun. And then, pagdating ng November and then December 26, 8, where you need to be, okay? So, dito, sinasabi na sa last 2 months ng 2025, i-acknowledge mo daw kung ano yung nararamdaman mo, okay? If, for example, nakakaramdam ka ng stress, nakakaramdam ka, like, kasi meron ditong 3 of Wands Pwedeng ang message na ito is para lang sa November. Kasi yung 3 of Wands is naghihintay ka. Pag may hinihintay tayo, lalo na pera, result, outcome, may tendency na magiging impatient tayo, na pwedeng makagawa tayo ng desisyon na hindi natin pinag-iisipan. So, sinasabi dito, i-acknowledge mo yung nararamdaman mo. Pero, like, malungkot ka, naghihintay ka, nawawalan ka ng pasensya. Okay, nawawalan ako ng pasensya. But, have faith sa universe and then sa Panginoon na sila na ang bahala sa kung anumang sitwasyon na meron tayo. Okay? So, wag mong kontrolin yung sitwasyon. Magpasensya ka and maghintay. Okay? Thank you guys for watching. And I hope na nakuha mo yung energy, nakuha mo yung tamang mensahe na gustong iparating sa'yo. Basta ang overall energy mo dito, Aries, is gawin mo kung ano yung gusto mong gawin. Moving forward, umalis ka sa lugar na ayaw mong magulo. Like, moving forward, umiwas ka sa tukso. Tukso na bumalik sa dati mong habits, sa dati mong ways, sa dati mong buhay. Okay? Kasi new life na to na in-offer sa'yo ng universe. Thank you guys. Bye!